Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's pag-usapan natin etong si Naga City Mayor Leni Robredo. Ayan mga kababayan, sa larawan, sumakay po ng bus etong si Mayor Leni papuntang Maynila upang makatipid sa gasolina. Mahal na po kasi gasolina ngayon mga kababayan. Nung huli kong karga is 65, 66 sa isang gasolinahan. So ngayon siguro kasi sabi nila weekly tataas yan dahil po sa nangyayaring gera dyan po sa Middle East. At dahil po doon sa gera, nagkakaroon po tayo ng krisis sa mga produktong petrolyo. Kaya po nagtataas po ang mga presyo ng gasolina, diesel at iba pa. So para makatipid ng gasolina, kasi meron pong utos si Leni Robredo doon po sa kanyang nasasakupan sa Naga na magtipid-tipid muna sa enerhiya at sa gasolina. So instead na siya'y bumiyahe sa sasakyan mga kababayan, kasi bilang mayor, meron po siyang service. Pero hindi niya po niya ginamit yun. Kasi kapag may service, syempre may convoy. Sara Duterte, ilan ang convoy ni Sara Duterte? Sara Duterte, pag bumabiyahe, ang kanyang bodyguard ay 400. Grabe naman bodyguard yung 400. So ito si Sara Duterte kapag babiyahe, syempre may sasakyan siya. Tapos may convoy. Convoy. Sabihin na natin na 400. Calculator ko nga para makita natin mga kababayan kung ilan yung convoy ni Sara Duterte. Okay. So kung 400 ang kanyang bodyguards, i-divide natin ng sabihin na natin na 7. Kasi bawat isang sasakyan, 7 ang laman. Okay, so ilang sasakyan to? 57. 57 yung convoy. Sara Duterte. Kayari, pupunta siya sa isang lugar, 57 yung convoy. Grabe naman yun. Dami naman sasakyan. Tapos magkano gasolina? Anak ng teteng yan. So, imbis na ganun ang gawin ni Madam Leni Robredo, sumakay na lang po siya ng bus para po makatipid sa gasolina. Ang nagbahagi ng larawan ay si Ray Ann Rentoy. Ayan, makikita natin na bumabiyahe sakay ng pampaserong bus si Leni Robredo patungong Maynila. Dahil nga po meron pong nakatakdang lakad ang alkalde sa ilang tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila, kaya kinakailangan niyang bumiyahe papunta roon. Ayan mga kababayan. Sa halip na gumamit ng sasakyang pagmamayari ng Naga City Government, pinili umano ni Madam Leni Robredo na sumakay sa pampaserong bus bilang paraan ng pagtitipid sa gastusin ng pamahalaan, lalo na sa gitna ng nararanasang krisis sa presyo ng langis. Dagdag pa ni Rento, inayos umano ng alkalde na maging maingat sa paggamit ng pondo ng bayan at magpakita ng simpleng paraan ng pagbiyahe habang patuloy na tumataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Imbis na maging maglustay ng pondo ng bayan, simple na lang. Kaya naman ni Madam Leni Robredo yun kahit dahil noon pa man, nagbabas na talaga ito si Madam Leni Robredo. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga videos na kung saan talagang nagbabas. Sanay sa bus etong si Madam Leni Robredo. At yung interview niya kay Karen Davila, maririnig niyo, paparinig ko sa inyo, hindi pa man siya Vice President, abogado pa lang siya, sanay na siya na nagbabas. Hindi katulad ng iba dyan na feeling entitled, ang gusto, helicopter. Gustong gawing service yung helicopter. Manila to Davao, Davao to Manila, Manila to Davao, Davao to Manila, Manila to Davao, Davao to Manila. Gusto helicopter. Kaya po yung lustay. So, napakalayo po ng dalawa. Si former Vice President Leni Robredo, kumpara doon sa Vice Presidente na ngayon ay sinasabi nga nilang lustay. At hindi sanay mag-bus, gusto helicopter. Matindi.
Okay. Dahil dito, mga kababayan, nako, meron pong DDS na bumatikos. Kasi alam niyo mga kababayan, inuumpisa na nilang sirain, wasakin, durugin si Madam Leni Robredo. Bakit? Kasi si Madam Leni Robredo ang kinatatakutan nila na maaaring tumalo dito sa kanilang kandidatong si Sara Duterte. Oh, kaya itong si Akla, ayan mga kababayan, si Harry Roque, pati ba naman yung pagsakay sa bus ni Madam Leni Robredo ay pinakikialaman? Kupal talaga tong baklang to Ha? Sa totoo lang mga kababayan, sobra na talagang sip-sip kay Sara Duterte. Bakit? Oh, ano ang rason? Unang-una kasi, kapag si Sara Duterte hindi naging presidente at mawala ang mga Duterte sa pwesto, sigurado iiyak etong si Harry Roque. Sa totoo lang mga kababayan, ginagamit niya lang ang Duterte para manatili siya dyan sa dahig, manatili siya dyan sa sa the Netherlands. O kung saan man siya ngayon naroon, ginagamit niya lang mga Duterte. Sinasabi nga niya kaya ako nandito at wala ako sa aking bansa sapagkat ako po ay politically persecuted. Sabi ni Harry Roque, politically persecuted daw siya, kaya nga siya kumukuha ng di ba, nag-a-apply ng nag-a-apply ng ano ba ina-applyan niya ron? Humihingi ng tulong doon sa ibang bansa. Yung asylum. Nag-a-apply ng asylum, at dahilan niya kaya siya umalis ng bansa, dahil siya pine-persecute ng gobyerno ng Pilipinas dahil sa pagsuporta niya sa mga Duterte. Kaya naman mga DDS, naniniwala naman kay Harry Roque. Ginagamit lang ni Harry Roque yan si Duterte. Ang talagang dahilan kaya nandiyan si Harry Roque dahil marami siyang kasong kinaharap at tinataguan niya yung mga kaso niya. Ayaw niyang harapin. Dinadahilan niya na dahil kay Duterte kaya ako nandito Pine-persecute nila ako dahil sa political affiliation ko, dahil maka-Duterte ko. Yung sinasabi ni Harry Roque. Hindi totoo yan mga kababayan. Ang totoong dahilan dahil meron siyang tinatakbuhang kaso dito sa Pilipinas. At kapag nawala ang mga Duterte, wala na. Sigurado makukulong yan si Harry Roque. At yung kanyang asylum ay hindi mapagbibigyan. Kaya ngayon pa lang, panay na ang banat nila kay Madam Leni Robredo dahil nga natatakot sila dito kay former Vice President. Kasi kung pagpipilian former VP Leni Robredo at Sara Duterte ngayon, walang iya naman, napakalayo mga kababayan ng pagkakaiba. Kaya pati itong pagbabas ni Madam Leni Robredo binabanatan ni Akla. Sabi niya, maniniwala sana ako kung kuha ng netizens o ng ordinaryong pasahero, magpakatotoo naman tayo, yun lang ang gusto ng mga tao. Makupal talaga to si Harry Roque. Makapanira lang kung ano-ano sasabihin. Desperado na po kasi yan si Harry Roque. Kasi daw, ang nagbahagi daw ng litrato ay yung executive assistant ni Naga City Mayor. Ayun yung sabi ni Harry Roque. Alam niyo mga kababayan, meron akong video rito. Ito. Sagot po ni Madam Leni Robredo, sagot sa fake news ng mga tao na walang kilalang politiko na nagbabas na walang bodyguard na kasama. Yan, kasi wala siyang bodyguard bakit kinakailangan mo ng bodyguard? Yung mga maraming bodyguard, yung mga lampas 200, 300 na bodyguard, kung ikaw ay natatakot, o kaya naman dahil sa kagagawan mo, natatakot ka sa sarili mong multo. Ikaw ba naman ang magbanta sa buhay na iba? Siyempre kakabahan ka. Iisipin mo ngayon, teka, baka balikan ako ng mga ito. Kinakailangan ko ng 400 na bodyguard o 300. Grabe, no?
Si Madam Lenny Robredo hindi niya kailangan ng bodyguard. Bakit? Wala naman siyang kakatakutan eh. Wala naman siyang tinarantadong tao, wala naman siyang pinagbantaang tao, wala naman siyang inagrabyadong tao. Hindi katulad yan sa confidential fund, sigurado maraming tolonggesan diyan, pera pinag-uusapan eh. Oh. So, sabi ni Madam Lenny Robredo, sagot ito sa fake news. Oh, Harry Roque. Namo ka. Namo. Ito sagot sa fake news mo. Wala ka kasing kilalang politiko na nagbabas na walang bodyguard na kasama kasi yung kilala mo, yung idol mo, yung talagang kinakampihan mo, gusto maraming bodyguards at hindi marunong magbas. Ang gusto, helicopter. Helicopter. Sino ba nag-post talaga? Post po ito ni SK Chairman Marlon Kasilaw na nasa terminal din para ihatid ang nanay niya na papunta sa Manila. Pasensya na sa mga pasero na nakasama sa video. Ito mga kababayan. Video po ito. Ayan mga kababayan. Ayan. Nag-post yan si SK Chair Marlon Kasilaw. Nirepost lang siguro yung post ni Kasilaw. Nirepost ng Executive Secretary ni Lenny Robredo. So ang totoong nag-post ay etong si SK Chair Marlon Kasilaw. Diyan po nang galing. So ikaw Harry Roque, ikaw baklang wala kang magawa sa buhay, puro paninira sa mga kalaban ng kandidato mo. Ayan. Sampal sa ito. Harry Roque, fake news ka talaga. Pare-parehas kayo ng mga ng mga kasamahan mong mga DDS, puro kayo fake news. Binabanatan na talaga nila si Lenny Robredo. Bakit? Kasi nga natatakot sila dito. Natatakot sila rito. Sabi dito, ang daming mental illness na DDS na nasa comment section. Bakit? Negang-nega sila. Oy, matagal lang ginagawa ni Mayor Lenny nung siya ay congresswoman pa lang, nagbabas na yan. Yung idol mo na si Lustay, ano sinasakyan niya? Luxury cars. Nako, di niya magagawa yung ginagawa ni Mayor Lenny na sumakay sa bus. Hindi lang luxury cars. Gusto niya, helicopter. Helicopter ang gusto niya. Yan, yan ang gusto niya. Kaya nga nagalit kay Pangulong Marcos to eh. Kasi alam ko hindi ata, kasi napansin yan mga kababayan. Wow, grabe naman. Nagpasalamat pa siya eh. Para makapuntahan niya agad yung anak niya, kailangan niya helicopter. So, ikumpara niyo yung dalawa, Lenny Robredo at Sara Duterte. Si Madam Lenny Robredo, bas-bas lang yan. Etong si Sara Lustay, helicopter. Ano mas gusto niyo? Yung simpleng nagbabas lang o yung maluho na entitled na gusto helicopter? Yung mga tangan DDS, bilib na bilib pa rin dun sa magastos. Dun sa Lustay. Walang talagang iba talaga ang mindset ng mga DDS eh. Iba talaga ang mindset ng mga DDS. Video po ito. Mamaya parinig ko. Punta lang natin ito. Ito mga kababayan, katunayan na noon pa man ay sumasakay ng bus. Ito si Madam Lenny Robredo. Pakinggan po natin o panoorin po natin. Itong sa terminal po ng bus. Sa Bicol. Sa Bicol Terminal. Saan ba to? Basta sa terminal. Ayan mga kababayan. Okay, wag na natin lagyan ng sounds. Kasi baka makapiright tayo. Ayan, sumasakay siya ng bus. Cubao, papuntang Naga City. Sa Bicol. Ayan sumasakay talaga siya ng bus. Yung isa hindi. Hindi pwede bus. Gusto ko helicopter. Walang ya. Harry Roque, noon pa man nagbabas na si Madam Lenny Robredo, kaya wag mong sasabihin na ito'y pa-cute. Ikaw ang nagpapakyut kahit hindi ka cute. Cute ka. Ayan Ito mga kababayan pakita ko sa inyo.
ito yung interview, mga kababayan, kay Madam Leni Robredo noon pa man. Na-late siya sa interview. Bakit? Nagbas eh. Nagbas eh. O di na-late, traffic, na-late siya sa interview. Ito, pakinggan po natin yung interview kay Madam Leni Robredo. I'm very honored that she finally said yes to our invitation. The widow of DILG Secretary Jessie Robredo, Attorney Leni Robredo, is with us this morning. Attorney Leni, good morning to Karen. you. Good morning to all the televiewers. I'm sorry for being late this morning. But I was going to say, this is your first time to enter the ABS-CBN compound, is it? Not really. Not really. My husband came over for some interviews and I accompanied him. In the past? Yes. Okay, but for an interview, this is your first time to sit on an ABS-CBN set. Yes, my first time. All right, and you came, I want the public to know why you were late. Karen, I took the bus last night from Naga. I'm so amazed, really. Ari Roque. Noon pa man, nagbabas na ito si Madam Leni Robredo. So, gabi pa lang bumabiyahe na para sa kinabukasan niyang interview. Kasi ang biyahe, mga kababayan, pag medyo relax ka lang, 12 hours. O mga 10 hours. Hanggang Bicol. From Manila. So, matagal-tagal din yung biyahe na yan. Ayan. I do that all the time. The bus left Naga at 9 in the evening. On a regular day, the bus arrives Manila at 5 a.m. But then, medyo heavy yung traffic in the Quezon province area. At 3 o'clock, I was already up and I was looking out of the window of the bus. Iniisip ko na malilate ako. Kasi sobra yung traffic sa Quezon area. At 6 o'clock, nasa Laguna pa lang kami. So, I texted your staff already. But you have not changed your lifestyle. That's what amazes me. You know, I think, Karen, that was my husband's secret. Even when he was already in the public service, even when he was mayor of Naga, even when he was secretary of the DILG, he tried very hard not to change his lifestyle. I've always said in the past that he always tried every means to keep himself grounded. Saka pakinggan niyo yung English ni Madam Leni Robredo. Ang layo dun sa Lustay. Yung isa kasi itok-itok lang ang English eh. Di ba? Although hindi siya talaga parang Inglesera, pero bilang abogado, syempre nag-aral ka naman siguro ng English at fluent ang English mo. Yung isa abogada rin eh. Abogada pero hindi marunong mag-English, nakakahiya. Di ba? Itok-itok. Maikli na nga lang yung binabasa hindi pa mabasa na maayos eh. Iba talaga, ang layo mga kababayan. Kaya eto si Ari Roque kinakabahan kay Madam Leni Robredo. Kabado sila dito eh. Kasi parang yun yung sikreto kung paano mo maiiwasan yung privileges saka perks to get into you. Parati niya sinasabi sa akin, mahirap masanay kasi baka magustuhan. Pag nagustuhan, hahanap-hanapin. Bako, yun, narinig niyo yun. Yung mga perks kasi bilang katulad na ni Sara Duterte. Naging vice president, gusto mag-helicopter, pinagbigyan isang beses, nasanay. Gusto niya na araw-araw mag-helicopter. Anak ng teteng yan. Di ubos ang kaba ng bayan. Tama yun eh. Kapag nasanay ka doon sa perks, hanap-hanapin mo yan. Tingnan mo si Bato de la Rosa. Hindi na nga pumapasok, ang kapal na mukha. Gusto pa gamitin yung Senate Mansion para sa pamilya niya dahil maglalaro siya ng golf sa Baguio. Yun po yung mga entitled na nasanay na po sa perks. Kaya sabi ni Madam Leni Robredo, yung asawa niya, although mayor ng Naga, wag na wag ganon kasi pag nasanay ka, hahanap-hanapin mo. Hahanap-hanapin ka. Kaya nung ginagawa ng mga DDS na mga opisyal ng gobyerno, hinahanap-hanap na nila. Nakasanayan na nila eh. Diba? So kapag nasanay ka talaga, wala, hanap-hanapin mo. Si Madam Leni Robredo, hindi ganon mga kababayan. Buhay pa yung asawa niya, si Jessie Robredo.
talaga nagbabas na sila. Kaya Harry Roque, ikaw hinayupa ka. Yung pinagsasabi mo kay Madam Leni Robredo, ka-fake newsan mo lang yan. Desperado masyado. Ikaw akla ka. Dahil nga kapag nawala ang mga Duterte, natalo ang mga Duterte, alam mo na mangyayari sa'yo. Kaya nga pilit mo sinisiraan yung makakatalo kay Sara Duterte. Ito nga si Madam Leni Robredo. Galing na. Ang galing na. Mahirap masanay. Kasi baka magustuhan. Pag nagustuhan mo, hahanap-hanapan natin. And what's interesting is that you had to look for a nanny or someone to watch over Jillian because we've exchanged texts a few times that this going to Manila on a weekday was a major operation for Leni Robredo, huh? This is, but it's not simple. It is. Alam mo, Karen, nakapunta lang ako this week because Trisha is on SEM break. Oo. Si Trisha nasa Naga, she is on SEM break, so Jillian has somebody with her. Pero iniwan ko pa din sila to relatives. We have been so used to being with the children all the time na pag-aalis kami mag-asawa dati na sabay. Ano yun parang major upheaval parati sa amin if the children are left alone without any one of us. Oo. Now, you wanna keep your simple lifestyle. Okay, so yan mga kababayan. Kahit doon pa man sanay na siya na magbus. Simpleng buhay. Hindi katulad ng ng isa, helicopter. Ayan So ayan, mga kababayan, yung issue ngayon na ginagamit ng mga DDS para siraan si Madam Leni Robredo. Ang daming mental illness. Negang-nega sila. Sinasabi nila na ito ay pagpapakyut lamang, pogi points. Hindi po ganon. Kasi dati pa pong ginagawa ni Madam Leni Robredo ang nagbabas. Magalit kayo pag naka-helicopter. Tanga rin to mga DDS na to Nakabas na nga lang, magagalit pa kayo. Magalit kayo kapag nag-helicopter yung mayor. Kasi ibig sabihin inuubos niya yung kaba ng bayan, nilulustay niya yung kaba ng bayan. Saka, ayun ang gusto niya, wala kayong pakialam. Ikaw, Harry Roque, wala kang pakialam. Wala kang pakialam kung magbas etong si Madam Leni Robredo. Wala kang pakialam. Sarili mo, intindihin mo. Muwi ka rito, harapin mo yung kaso mo, hindi puro paninira yung ginagawa mo. Masyadong nahalata ka na desperado ka na masyado. Naku, Harry Roque. Darating din talaga yung oras mo. So, mga kababayan, yun lang po muna. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.